Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. Today is Thursday. Ayan, so ayan na pala guys, hapon na dito sa Turkey. And look at my view. Andito pala kami ngayon sa probinsya, sa kabilang bahay namin ni Mr. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pamana ng biyanan ko kay Mr. na bahay. So for ganda lang dito ngayon kasi summer na and hindi dito kasi masyadong mainit. Unlike sa Istanbul na sobrang init talaga. So sobrang ganda ng view dito sa bahay namin. Kaya gustong gusto talaga dito ni Mr. So andito naman pala ngayon kami sa seaside, which is yung nakikita nyo, sobrang malapit lang. Pagbaba nitong bahay, andyan na yung seaside guys. Parang isang tabling lang, nandun na kayo agad sa seaside. So everyday yan yung mga ginagawa namin ni Mr. Nagbabike kami dito and si Leila naman iniiwan namin kay Bianan habang kami ay nagbabike. Mga 30 minutes or 1 hour lang naman kaming nasa labas. So, parang nagkakaroon lang ako dito sa probinsya ng aking time para sa sarili ko. Kasi kapag sa Istanbul talaga, wala akong mapag-iwanan kay Leila. Kaya naman, no choice talaga, kundi ako lang talaga ang mag-aalaga kay Leila. Pero sa probinsya, medyo maalwan yung life ko kasi medyo niiwan-iwan ko naman si Leila sa mga biyanan ko kung gusto kong pumunta sa Charche or sa main o sa shopping mall or sa salon. Pwede kong magawa yan dito sa probinsya. Kaya medyo gusto-gusto ko naman dito kahit wala dito mga friendship or wala mga Pilipina. Pero okay lang naman kasi nga ngayon is ang mga Pilipina, ang mga friendship natin ay wala sa Istanbul. Nasa bakasyonan din sila kasama ng mga amo nila. Kasi summer na, ay ang mga amo ay nag-spend ng time sa mga beach. Hi guys! Good morning! Good afternoon! And welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is... Ano ba today? Today is Thursday and still nandito kami sa probinsya guys. Kasi may kwento ako sa inyo dahil hindi kami nakauwi this week kasi si Leila nagka-sinat siya, lagnat siya guys. Parang yung lagnat naman niya hindi naman ganun malala. Parang after 1 day nawala din. Kasi pala nagingipin siya. Yung parang molar niya lumabas na, yung final molar, yung last na molar niya. Kasi 'di ba yung molar natin o yung bagang natin is dalawa siya. So lumabas na yung isa niya, yung last na. So kaya siguro nilagnat siya. Nilagnat siya ng isang araw and then kinabukasan nawala na rin naman. And hindi kami nakauwi dahil si Mr. Ayan, nag-worry siya na kung uwi daw kami is sino magdadala sa hospital kay baby, ganyan. Yan, OA kasi mga Turkish guys actually kapag dating sa mga ganyan. Actually guys, ang mga Turkish OA yan pagdating sa mga ganyan, yung mga may sakit or may nararamdaman na konting kirot lang sa katawan. Ayan, ang gusto nila is dadalhin na agad sa doktor kahit wala pa naman yung 'di ba sa atin parang bago mo dadalhin yung bata sa doktor is palampasin mo muna yung 3 days kasi even dalhin mo siya sa doktor in 1 day kung yung basta guys, basta normal lang naman yung sakit niya, yung lagnat niya, normal lang naman, hindi naman masyadong mataas. And hangga't maaari is i-home remedy mo lang siya, yung mga gamot pang alam niyo yun, yung mga kaya natin gamutin, like bigyan natin ng paracetamol or kapag may sakit punas-punasan lang natin kasi pag mga ganyang age is normal lang naman na talagang nagkakasakit, nagkakalagnat. Kasi hindi natin alam na magkakangipin or something else. Pero yun nga, ang days na maximum is 3 days. Kasi doon na makikita din ng doktor ang test. Kapag dinest sila, makikita ng doktor kung ano ba yung problema niya. So, si Mr. 1 day pa lang, gusto niya dalhin agad si Leila sa hospital. Which is, kontra naman ako. Anyways, umiinom pala ako habang ako ay nagbablog and ngayon na lang ako nakabalik. Actually, yung promise ko sa inyo is nasira na naman dahil sabi ko is hangga't maaari magbablog ako ng everyday vlog like pero hindi ko magagawa guys kasi may sakit si Leila, yung baby ko is nakapokus na ako sa kanya, hindi ako humahawak ng cellphone and the same time mainit guys, mainit dito sa Turkey, sobrang init. And dito naman sa probinsya hindi masyadong mainit pero sa Istanbul iba yung init doon.
Siguro, feeling ko, gawa rin sa panahon, nag-change kasi yung panahon, sobrang yung last week lang, hindi naman masyadong mainit, tapos malamig. Tapos parang, siguro gawa din sa, galing sa init, tapos pupunta sa lamig. Kasi diba pag nagsumakay kami ng sasakyan, naka-aircon, malamig, tapos lalabas ka ang init, ganun. Tapos, o kaya naman, sasakay ka ng sasakyan, sobrang init ng sasakyan, and then, biglang lalamig, ganun. So, sabi ko nga kay Mr. wag na lang buksan yung aircon kasi parang hindi rin sanay si Layla sa aircon. Kaya yun ang chika sa inyo kung bakit ngayon ako nakabalik. And pasensya na pala kayo sa mata ko kasi parang namumula siya. Kasi wala akong tulog. And still nandito pa rin yung sugat natin, no? Ayan, andyan pa rin yung sugat ko. Hindi pa rin nawawala. Tinatakpan ko na lang siya kapag lumalabas ako. And pasensya na kayo dahil sobrang pangit ko. Ganito yata pag nanay, guys. Kapag yung hindi ka na nakakapag-ayos. Yan. So, siguro, mag-ayos-ayos man tayo. Pero hindi ngayon. Siguro pagka medyo nasa school na si Layla. Yan, ganyan. So, magkakaroon na tayo ng time na mag-ayos-ayos. Anyways, nagkulay pala ako ng buhok kahapon. Ayan, dito lang naman sa aking root. Hindi ko nakulayan lahat kasi kulang yung binili kong pangkulay. And, ayoko din kulayan yung ilalim. So, okay na ako sa dito lang. Anyways, for today's video, guys, is about dun sa... Anyways, for today's video, guys, is sagutin ko yung katanungan ng ating isang subscriber na ang sabi niya is kapag nagpakasal daw ba nung nagpakasal ba ako sa Turkish, kapag nagpakasal ba sa Turkish is kailangan ba na magpa-convert sa Muslim, di ba? So, ang Turkey ay Muslim country. So, tinatanong niya kung kailangan ba na magpa-convert o nagpa-convert ba ako nung nagpakasal ako sa asawa ko, sa Turkish na asawa ko. So, para sa iyo sis, ilalagay ko yung name mo dito sa aking screen. Ang tanong nito. Hindi kasi dito mandatory sa Turkey na magpa-convert ka sa Muslim if ever na makasal ka sa Turkish. And choice mo na lang yun kung gusto mong magpa-convert sa Muslim. But hindi yan siya purasahan na kailangan mong magpa-convert na Muslim if ever na makasal ka sa Turkish. Kasi sila dito guys is, sabihin na natin Muslim sila, pero modern Muslim sila. Hindi sila katulad halimbawa sa Arab country. Is parang kapag nakapakasal ka talaga kung gusto mo makasal sa kanila, kailangan is magpa-Muslim ka muna para i-accept ka ng kanilang religion. Pero dito sa Turkey, hindi sila ganyan. Kasi dito, hindi naman lahat ay Muslim. May mga nakatira din dito na mga Christian, may mga iba ding religion dito. Parang kung ang family natin is Catholic, and then nanganak ako, for example, ako na lang. So, nanganak ako sa Pilipinas, tapos, automatic na yung anak ko is Catholic na siya. Parang dito lang din sa Turkey. Like si Layla, guys. So, dito siya sinilang. So, automatic, Muslim na siya. So, kapag lumaki na siya at gusto niya ng ibang religion, pwede yun. Pwede siyang convert sa ibang religion. Hindi yun sapilitan, hindi yun parang mandatory dito sa Turkey para kailangan makasal ka sa kanila, so kailangan mo magpa-Muslim. So, hindi yun mandatory. Choice mo yun. So, kumbaga may kalayaan ka sa iyong religion, kung ano yung kinalakihan mo. Hindi yun parang, dito, kung iniisip mo is parang ma-judge ka or baka ma-discriminate ka kasi hindi ka Muslim. Hindi ganun sila. Hindi ganun dito sa Turkey, guys. Sobrang mababait sila. Hindi rin sila masyadong ganyan na nagdi-discriminate ng mga ibang lahi dito sa Turkey. So, you are safe here. Si Mr. guys, ang kagandahan sa kanya, since nung nagkakilala kami, never yan nag-open up na mag-convert ka sa pagka-Muslim or whatever. Kasi tingnan nyo naman ang asawa ko, guys. Muslim siya, pero never siyang nag-fasting ever. And then, Muslim siya, pero hindi siya rin nag-aanta dito. Muslim siya, pero hindi siya nagpipray ng 5 times a day. And Muslim siya, pero hindi din siya umiinom siya. So, maraming mga bagay maraming mga ganito, maraming ganyan dito sa Turkey na hindi Muslim sila, pero hindi sila katulad ng sa Arab country na
kailangan mag-pray ng 5 times a day, and then every Friday parang kailangan pumunta ka dun sa mosque para magdasal, ganyan, and bawal silang uminom or magganyan ba, yung mga maraming mga bawal pagka nag-Muslim ka. So, ganyan, marami dito guys, kung makakapunta kayo sa Turkey, marami kayo may encounter na mga ganyan, mga akala nyo, ay Muslim siya, pero bakit ganun? Para magtataka ka, pero ganyan talaga dito. So, wag na kayong magulat, no? So, ganyan, isa si Mr. doon sa mga tao na yun. So, kaya, hindi ako nahirapan. Pero marami din naman na may mga Turkish na asawa na medyo conservative sila, or medyo parang religious sila. So, parang ikaw mismo na asawa, parang ikaw na lang din yung magkukusa na mag-convert ka sa pagka-Muslim para lang maipakita sa kanya na sumusuporta ka sa kanya as a Muslim. So, choice mo nga yun. So, hindi sa pilitan yun. Anyways, na-share ko lang sa inyo kasi may nagtanong ng question na ito, and thank you so much sa iyo, sis. And sana, pag napanood mo tong video na to is, masayahan ka naman. Masayahan ka naman. Comment ka naman dyan sa aking comment section. Na thank you, sis, sa paggawa ng video na to. Ayan, guys. So, thank you so much for watching my vlog. And I see you in my next vlog. I hope you see you guys. And subscribe to my channel. And also, don't forget to share na para naman may maano tayo. May mga mas marami tayong views. Ayan.